Sige, you can start na. Good afternoon, everyone. So, for the topic 3, we'll be tackling about descriptive statistics. So, at the end of this lesson, please go ahead. Yes, manaman. Yes, okay na. Ako rin nag-record. Okay na, okay na. Sige, Ista, makastart na ka. So, at the end of this lesson, expected to first define and explain the concepts of frequency, percentage, rank, mean, median, mode, range, average deviation, variance, and standard deviation. Second is construct and interpret frequency distributions and percentage tables from raw data. And lastly, compute measures of simple and
siya for its class rate, which is muna siya ang formula. You would divide the range. Ito ka to range nga ka na magkuha pa ta sa iyahang range. So, iyahang range niya is kapag 56 nga ka na gani ka na i-minus iyahang 97 and 41 na haya sa lowest range niya is equivalent, which is 56. So, 56 then ang base sa na ito nga ganyan ang igawa is 7 divide it is equal to 8. Wala iyahang class rate, which is 8. After getting the class rate is kanina siya, ibuka na siya ikaw balihang class intervals, which is kanina pakata 41 to 48, then kanina after that is we get atong pagkaon ng ang frequency. Kunit like imong pagkount sa frequency is by this. Katong 41 to 48 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala 8 niya ang frequency. Same ra gihapon niya. Kabutabo ra mo siya kung may kanang wala pang budget na nato pa 10. 49 to 56 is 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7 is same as sa calendar ng pagkakuha. So, yahang percentage. Still, how did we get the percentage is na lang is maara na siya muna siya nga 16%, and then yung siyang ikalang equivalent to 100%. How do you get 100% from the yahang percentage? Muna siya sa. So, the majority of students scored 41 to 48 and 45 to 17 to reach 60%. So, only one student scored a top interval 97 to 104. Very few students scored below 49. Frequency distribution is it helps you to summarize large sets of data by organizing into classes and showing how frequently each class score occurs. Frequency distribution there, it is the summarization of each population or mga class, or it depends on your examples. In here is the class, and yahang pagkakon is it will help you to summarize sa yahang kanang mga large sets of scores and put it into a table, which is this frequency distribution na siya. Okay, sa percentage is atong formula is the P, where P is percentage, then F is frequency, then N is the total number of frequency or population, then it times na by 100. Because why 100? Because ang 100 is the full percentage na siya. Constant na siya ang 100. Example is the frequency of age bracket 31 to 45 of senior high school teachers in a certain public school out of total population of 110 is 10. So, atong gamiton ng iyahang formula nga this. So, ang here ninyo ibutang is ang kaning 31 to 45 ang given na frequency, then iyahang total na population is 110. Then times 10, yeah, there. Okay, so 10 divided by 100, 10 times 10 is equals to 0.091 times 10. Then, you times, ang kani siya is yung times na sa 100 and equivalent to
equals 9.091%. This is the percentage na niya mugawat. Mag-gets siya guys? Wala rin may question? Or pass-pass yun ako? Okay. Tayo naman siya ang pag. Unsa man Martin? Sa kato bitaw sa frequency bitaw, balik ka do sa kana dito. Kanang frequency bitaw. Ngano din ang lain-lain din ang kuan day. Pa-explain doon. Asa? Kaning 8, 7, 6, 8, 11, 5, 4, 1 kana ba? Kuan, kanang how to get the frequency is naaraman ni Dre. Why kana? Okay, tara. 41 to 48 is ikaw to na mo. 41 from here to 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Munang 8 yung frequency, gets? Okay, 49. So, move on na. Okay, ranking. Ranking is used to describe the order of set or order of data obtained in a research study. It is usually arranged from highest to lowest or vice versa. Ranking is simple when there is no tied data. However, when ties occur, you need to determine their positions depending on the number of tied data or scores. Ranking is by the word ranking, rank, it is kanang orderly set of order of data siya. Yeah. Okay, here is an example of ranking. The ranking is done this way as shown in table 7.1, which is this regarding on the type of radio, soap operas listen on human dignity. In here is kanang iya siyang gi-rank siya by 3, 0 to 1, 0 to 3, which is ang 3 is the highest, dayon kanang 4 dayon siya. Barangay 0 is kanang 3 lahang highest na rank, 3 dayon ang lowest is kanang by 0. Same ra gyapon siya. Okay, so symbols to ponder. Kani siya is the population parameters, which is ang meaning ani niya is kanailahan naman ang inyong ilahanan sa nga para mailan siya nga mean siya is kanang like more siya pinakatay nga M nga taas diri ana. That's how you can nga kanang mean na siya or like more siya U nga naro siya padlis dira. That's mean. Then kani siya is the variance and kani is if wala gay kanang squared sa taas or 2 is that is the standard deviation. Parehara gyapon na siya sa kani sa sample estimates. Same o kanang same sila o like kanang meaning and lain of symbols but dali ra siya mailhan. Wala rin may question para makakuha na din sa central tendencies. Okay, so measures of central tendencies indicates the different positions or values of the item such that in a category of data. You find an item serving as the mean, median, and mode. So, what is this mean, median, and mode? First is, for better understanding is, ang median is from the word mid, is kanang nasa sa tunga, which is kaning sa illustration here. The iyahang mean is that this one. And if imuhang iko ng mode is kanang mode is like nasa similar nga kanang number or height ana, which is this. So kanang napashare kanang or here
the mean or the average of all the item scores is, here is the formula for the mean, which is kanisiya is the mean, and then summation of mean sub 1. Muna siya may formula to get the mean. After the mean is the median, the score in the middle of the set of items that cuts or divides the set into two groups, which is the median is resistant to extreme values or outliers. It divides the group into two groups, which is kanisha in the middle is the one that divides the two groups, which is kanisha kana two groups niya 1 and 2. There is, if you the odd number sa median is only the middle value, which is 1, and the even number is 2. Raman dyan na siya, odd is 1, then even is 2 middle values. Unsa may kalahian niya? Unsa kalahian sa mode and sa median? How do you identify it if it's median na even number or the mode? Ang niya is the median is ang duha ka buok nga kanang kanisya is kanang like duha ka buok ayahang nasa middle, and so nga kana ma-divide ang kana each nga kanang group into 2. Gets ya guys? Or kanang ako rin nakagets? Okay. Okay, the mode. A mode is like di siya maka-divide sa kanang sa population into 2, but nasa like sa mga kilid-kilid, the value that occurs most frequently. This is the mode. Duha ka buok na siya similar value. Mode refers to the item or score in the data set that has the most repeated appearance in the set. It repeats its value. Okay, so one value in the mode is that it appears more frequently than any other. It has one mode and it is called unimodal. If it has only one mode, uni na siya. From the word uni, one na siya. One mode ang nakita nimo. In here sa example is 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ang muna is, if you look closer, is one na dyan ang mode nga nakita. That is unimodal. Next is, if you would, pangitaon nimo is, kanang 2 modes ang makita, bimodal na siya, which is kani nga kanang 4, 4, and 5, 5. That is 2 modes na nga nakita. That's why it's bimodal. And if 2 or more, it is 3 or more na, is multimodal na siya. Nga mo ni nakita nga 4, and 4, 5, 6, yung kanang duha-duha na siya na repeat iyang appearance. In here, some data sets might not have any repeating values, which is 2, 3, 4, 5, 6. Wala siya repeating values. The repeating values all have the same frequency. Uni siya. If it is repeated, dapat same jud iyang frequency. If 1 siya, dapat same jud iyang iyang value, which is 1 iyang repeat na value. If in here nga kanang case, unsa may kuan ana niya, does it have mode or no? Okay, so answer mo. Does siya mode or wala? Yes. Wala siya mode. No mode. Understandable, Rochelle? Yeah. Okay. Dala na yan.
Okay, hi guys. Good afternoon. So, okay. So, today kay mo discuss ko sa measures of variability, which is parts and descriptive statistics. So, measures of variability refers to the extent and way the scores in a distribution differ from each other. It includes the following: range, average deviation, variance, and standard deviation. So, the word wait lang, wala ba? So, the word variability, ang pasabutan na kay kanang mo na siyang paagi nga makakita ginato ang usay kalahi-lahi or kalayo sa mga score sa usag-usa ka data. So, like example, if mangita tag ka score sa kanang mga STEM students, naman jud ay uban di ba kanang lahi gyud tag score kay uban subject kay lisod ing ana. So, mo na siya guys, mo na ang measures of variability. Next. So, range. Range is the difference between the highest value and the lowest value in the given distribution. So, ang range, mo na siya ang pinaka-simple nga solving, which is mo find na ka sa difference between highest value of lowest value. So, makita na nimo ang range na answer. So, like, for example, kung ang highest score kay 90, then ang lowest kay 70, then ang range ana kay 20. So, ang mas dako nga range, nagpasabot nga mas dako ang kalahion sa mga scores. Kung gamay ang range, pasabot nga halos parehas ang score. So, mara na siya guys. Okay, next. Then sa average deviation, it is the measure of variation that takes into consideration the deviations of the individual scores from the mean. So, mo ni siya ang formula. So, kani, kinagtanaw kung pila kalayon sa average ang mga individual scores gikan sa mean. So, nana siya ka ng example, guys. So, please, next. Okay. So, there is, mo ni siya ang mga data, which is 4, 6, ug 8. So, tulo man ni siya. So, ang kuan ani, kanang sample size ani kay 3. After ana is imo na siya i-add ang tulo ka numbers, which is 4 plus 6 plus 8. So, it is equals to 18. Then, imo na siya i-divide of 3. So, mahimo siyang 6. Then, sunod is kanang mo find kas absolute deviation. So, after ana, ang kanang 6 kay kanang given nga data is imo na siya i-minus sa mean. So, 4 minus 6 is equals to 2. Then, 6 minus 6, 0. 8 minus 6 kay 2. So, if nag-wonder mo guys nga kaning 4 minus 6 kay, since gauna man ang gamay, then ang kanang ang result is masaman ay unya sa. So, if nag-wonder mo nga anong dili negative 2, it's because nangita siya sa exact nga kanang number. So, if negative siya, himuon gyud na siya kanang positive. So, manang pagpangita sa absolute deviation, guys, primera na siya kanang positive. Okay, next. Then, after ana, is katong answer gikan sa kanang deviation is na siya 2 plus 0 plus 2. Gikan na sa average deviation guys ha, katong absolute pa. And then, tulog gihapon siya, so divided by 3. So, equals 4/3. Then, imo din na siya, so if imo na siya decimal, so mahimo siyang 1.33. Nakasunod ra guys, kagets ra sa ano? Sige. Next. Next, uy. Ako nag-explain. Okay, so next one kay sa variance. It is the square of the standard deviation. Parehas na siya sa kanang average deviation guys, pero naka-square na siya. So, parehas sa average deviation pero square. So, kanang
ang formula there sa population kay mao ni. So square, then elements in population minus population mean to the power of 2 over population size. And then there is a sample is kanang square, and then elements in sample minus sample mean to the power of 2, then sample size minus 1. So mao na siya ang formula when kanang finding variance population of sample. So next. So sa standard deviation shows the extent of the mean of the difference of the data from the mean. An examination of this gap between the mean and the data gives you an idea about the extent of the similarities and differences between the respondents. So, mao ni ang pinaka-common nga measure of variability. Kani kay square root siya sa variance aron mabalik sa original unit sa measurement. So, nag-gets siya guys? Like, paansan ka na? In addition po di ay, if kanang dako ang standard deviation, kanang lahi-lahi na ang score. Like, yeah, lahi-lahi ang score, pero kung gabay ang standard deviation, same iyang kanang score. Gets na? Okay, next. Sige na, next. O sa may wala sabtan question. Ito guys, kini kalito restart ang computer. Ay, sige na. Basta, Natay question si Bella yun sa to. Wala ra. ikaw na lang share yan eh. Sige, okay. So, muna siyang example sa standard deviation. Analysis of periodical exam scores of STEM students in Talamba National High School. So, paano nga example kay mangita man ka sa test scores sa mga STEM students. Ako na siya gihatag kanina. So, like, naman dyan na lahit lang nga score, guys. So, siyang example sa standard deviation. So, next. Yani, next, Yani. Okay. Dire, nato discuss ganina ni kanang Erich. So, if nag-wonder mo nga nung 8 ang frequency, kay i-count ba yan to, diba? So, muna siya 8. And then, dihan na po sa 40 na 56, i-count na po, ay wait, nakto na ni ko, Lain na nga data, dili na mo ang ipalo sa previous. Ay, okay. Dili mao guys ha, kato ng sakto tong ganina nga table nga i-discuss nilang Erich. Then after ana kay imo na siya anyo data na ni. Okay. So after ana kay imo na siya i-divide ang kanang frequency. Kanang total sa frequency. So 50. Na may calculator guys, bakit add ko on cam daw para sure nga nagsunod yun muna ko. Wala di sila. On cam, guys. Pakita ko sa inyong... Okay, never mind. Sige. 9 plus points ba kaya? 9 plus points. Sige, Raven. Okay. Imposible yun kayo, guys. Nga, di mo ka on cam. Paita. Sige, ayaw na lang. Sige, guys. Ayaw na lang. Okay. Anyways. So, gitotal na ang frequency. So, mahimo siyang 50. So, kanang 50, imo na i-divide sa kanang
lang ha. Sige, ito ampere kayo. Ampere! Ano sa? Sige. Katong percentage ba? Sa kaning mga uban numbers po, so dire, example na po, 6 divided by 50. So, may mo siya 0.12. May mo din na siya i-multiply og 100, then 12%. More na siya, guys. Kasunod ra mo, unsaon pagkuha sa percentage. Okay. Next. Wait, Yani, next, Yani. So, sa mean, okay, sa mean na punta, guys. Okay, next. So, sa mean, kay ka ng, imo na siya, ang, sana imo na siya i-plus ang kanang 41 o 48. And then, sa to, kalimutan naman ko eh. Ano na eh? Sa to pa? Ah, yes, yes. Ano day guys, wait lang. So, di ba, ang pagkuha sa midpoint, kay ka na, imo na i-plus ang 41 o 48. Then, since 2 man ka number, so, i-divide mo siya og 2. And then, ano mo siyang 44.5. And then, here na po, next example, there is a 49 o 56. So, 49 plus 56 equals 102, 52.5. So, and so on na po. Sige, next. O, mo na siya, guys. Mo na siya ang midpoint. Okay. Then, after ana, dire na po ka sa frequency times x. So, mo na siya i-multiply. So, pagkitan. So, 8 times ganong 44.5. May mo siyang 356. And then, another na po. Dire, mo na siya. Then, after ana, imo na siya calculate tanan para mangita ka sa total. Ay, imo na ni ampere, di ba? O, imo na. Sige. Patotal sa nila. Na makakan. Chat box or tupag. Oh, guys, pag-calculate daw mo, guys. Ingat na ako kanina ha, nga on lang. Tapos, calculator. If kinsay maka-answer, i-add na to sa index card. Ako na lang. Ayun, uy, ang uban lang. Uy, classmate. Uban, classmate. I-comment gani ang total no kung nakabaw mo. Total 445.5. Okay. Bila? 3,445.5 eh. Kung na Ralph. Okay, guys. Very good. Step 2 kung may kayo, continue. Uy, ikaw naman. Step 2 kayo, naaro na. Sige, guys. After na, guys, ito nakasamin. So, ang total sa fx, kaya ibutan, so, 3,445.5 over 50. Sige, next one. Sige, guys. Masay answer na, guys. 1 million. Compute ninyo. 68.91. Kalayo ba na J-An? Asa man na J-An? Okay, very good, guys.
Sige, mo na ang answer guys sa mean. Mo na ang pangita sa mean. 68.91. Okay. Next. I-chat box lang ang answer para kan dili logi sa ang mic dali ra kayo magka-story. Okay, guys. Next. So, there okay. So, may next yan eh. So, there, if mangita ka sa raw scores, guys, mo niya ang pinaka-like, dili, marsyal ka na, daghan yun na siya i-put nga numbers yun. So, imo na siya i-ganang plus, based na up to 8 ba, 41 to 97. Divide, imo na siya i-add tanan. Sige, next daw yan eh. Imo na siya i-add tanan, divided by 50. So, kamo daw guys, try it daw guys. Okay, correct si Erich. Una siya, if mangita mo gross scores ha, mo na inyong gamiton. Mo na inyong gamiton. If mangita mo gross scores. Word term na si Erich, oy. I reported it. Ka. Mo na siya guys ha, lahi po nang mo gamit ka gross score. Ingana nga formula inyong gamiton sa raw score. Ayaw mo sa sige. Thank Let's you. go. So, step 2 kay ready na yung mga tagya. Step 2, yan tayo compute ang deviation. Next. Next. Okay, so ang pagkuha sa deviation kay mani ang x minus mean. So, kuan ang first kay 44.5. Tapos imong i-minus sa 68.91. So, ang gawas kay negative 24.41. So, mo na imong buhaton sa uban. Next. Yan. So, ang quandary kay the plus sign appears before the numbers if the difference is higher. Negative sign if the difference is lower. So, wala ang difference o sa class interval. Next. Okay, next. Yun ang double man eh. Next pa yan eh. Itugan ako. So, ang step 3, kaya tayo compute ang square of each deviation. So, mo ito ang outcome nga ang kaning next. So, kapag kuha sa square sa deviation, di ba, mo ang outcome kanina sa deviation kanina negative 24.41 antod sa 28.09 ang squared. So, isa makahatag sa answer sa lang ng 24.41. Correct. Dili negative ba kay ang kung mag-square ta kay positive yun ay manggawas. So, next, kung makuha na nato ang square of each standard deviation, ang deviation niya, yato siyang ikwaon yung total or summation. So, kinsa yung kag-give sa summation? Tapos points na index. Tingnan natin sulti para ayun na yung kan. Okay, correct si Ryan. Next yan eh. Nag-unang, di ka. O mana, ang pagkuha sa sum or summation sa squared figures. Manang gamiton nga formula summation of x minus mean to the power of 2. Next. So, mara tang gibuhat, tang gi-answer ni Ryan kay ang
Ang answer kay 2,633.45. Step 5 na tayo ni. Familiar ang topic eh. Tungod nato naman yung na-discuss sa GenMat pag grade 11 o nata. So next kay ato nang computon ang standard deviation. So ang formula sa standard next ang formula sa standard deviation kay summation of x minus mean to the power of 2 divided by n. So first ato yung substitute. So ilagan niya itong kan ay nanam 3. So 2,633.45. Atong i-divide og 50. Go, calcio. Next yan eh. Pagpapit ang answer na. Bawal lagi kay Rich. Kaya kita ng Rich. Fourth term man eh. Okay. 52.669064. Pwede ra garo ang gamiton gitulo ka. Gamiton yun niya isang kanang decimal. Mom say gikan jud given kay ato pa maning. So, ang step 6 ay next na yan eh. Ano na ang kuan pagkuha sa standard deviation. So ato yung ikuan since ang deviation man itong kuan. So variance na kung kuan. Look at the standard deviation. So ano to ang answer sa variance ganina nga katong 52.669064 kaya ito rin na siyang square root. So pala square root bilis mo ko Cortes atang gini sa pipit kay report term ni square root. So ano to ang outcome nga 7.25734.552 wala ang answer sa atong standard deviation. Next. There. So as you can see, mana na yung mga outcomes sa itong ipang solve ganina. Once again, kung ano yan, yung data na na dili na ito mag-base atong previous nga na-collect ganina kay medyo nato yung conflict kay yung pagkuha sa frequency sa yok tas ang gigamit sa kaning table mo tong previous nga frequency. So matawag na lang nato ni new data kay kuan yung data na lang gid ni kay dili kung ato mong i-change ang kani daghan sa gigsulbunan balik murag wala na naka-follow sa kuan follow sa step. So lastly before na tayo end ang topic gamit ta sa normal curve. So ang pag-locate lang sa normal kuan curve kay pila ito tong mean di ba 68.91. So atong mag-himo tag ingani nga kuan curve. So, pareha itong gibuhat ni Ma'am Zamboang nun. Back to the topic taan ni. Kaya ito na ning na-discuss. Yung mga na yung kan. So, i-locate na ito ang 68.91. So, kilid sa 70. Kaning kilid. Yun no. So, ang standard deviation na ito, if kung mag-locate ta sa first kay 76. So, muna yung positive na standard deviation. Muna, 70 ka pin. Tapos na. Let's go. Marathon kan discussion. Itas na. Wala na. Dili na ipapil ni ma'am ang sunod nga lesson? Dili. Yung chat last na. Okay. Ang descriptive. So guys, before mo leave sa Gmeet, please niya ko sa inyong attendance. Kaya kinsay pwede makapicture ay mag-on cam tatanan. Oy, sa kuan day katong gingon ni Ma'am ba nga tingbon tanan questions. Kinsay ganan mo mutan na sa mga naigilibgan. Kay taas pa oras. Kau kay mo out tatanan ika kuan goro mga 1:30 kay para sa entrep. Kay as na kay ang katong wala ni report may patubagon ba ana si Ma'am.
Duha ka reporter mo kubag. Sa first nilog mo. Sige guys, pwede mo mag-on cam. Rico, i-roll cam na. Ay, picture na lang na Ray. Hindi ko ba Pagkuan mo ka, pag-on cam mo tanan guys. Bahalag, way ligo chess ka, dapat mag-on cam. Guys, dili ako pass. Basta namin nalipgan. Wa ko ilig ko. Ah, sige lang. Basta ang maka-on cam di pag-on. Bahalag, way ligo or unsa. Ikaw guys. Kaning ka matagak ka na. Ray, Tingnan please ako ni ka Moral. picture, Ray. Kato daw nga link nga gisend ni Rian sa chat box te mao tay kuan kay direct ra to siya te. Dili na ako makita. Ay sure ay isa. Ako ay balik. Sige. Ila meron siya. Mawag yan. Boss, gimingon ako nimo boss. Nang mustali ka na mo boss. Alalan. Idol kay Moses eh. Ako nang gibalik te. Ray, naka-picture na ka, Ray? Uy, i-off siya eh. Ryan, Dukaw, naka-picture na ka? Sige. Kiss ka boss. Ay lagi chat Moses. Ay lagi si chat lagi. Mana, Ray? Ray, mana? Trip may sulod anisa. Sulaw eh. 2 hours. Sige. Guys, you can out na, guys. Kay end-trip na sa sunod. Straight 2 hours. Guys, you can out na sa Gmeet. Kay mag-end-trip na para bata.